Hindi ko talaga kaya kung mawala siya, be. Mahal na mahal ko siya. Drama ng kasamahan kong nurse. Kasalukuyan akong narito sa cafeteria dito sa ospital. Saka malas-malasan, nasa likod ko lang sila. Gusto ko mang lumipat ay hindi ko magawa dahil puno na ang upuan. Wala na akong mauupuan kung aalis pa ako. Napaikot na lang ang mga mata ko sa kadramahan niya. Kahit niloloko ka na? Ano ka ba? Tama na yung katangahan na yan. Maraming lalaki sa mundo. Sagot naman ng kaibigan niya siguro. Wala na, be. Sa dami ng lalaki sa mundo, walang papantay sa kanya. Siya lang ang gusto ko. Bigyan mo ako ng advice. Di ko alam ang gagawin ko. Sagot naman ng babae. Tumigil ka na kasi. Kahit ilang beses pa akong mag-advise sa'yo, di mo naman pinapasok sa kokote mo dahil isang salitang sweet lang, bibigay ka na ulit. Ewan ko sa'yo. Sagot din ng kaibigan nito. Mahal mo o tanga ka lang? Mahal mo pa ba talaga yan? Girl, hindi ka aso at hindi siya buto para habul-habulin mo. Bigyan mo naman ng dignidad ang sarili mo. Magtira ka. Lalaki lang yan. Pagputol ko sa sasabihin niya. Nakakairita na talaga. Ang pinakaayaw ko pa naman ay ang manloloko. Gulat na hinarap ako ng dalawang nurse. Ano? Nagsasabi lang ako ng totoo. Mahal mo? Tanong, mahal ka ba? O mahal ka noon dahil may pakinabang ka? Tapos ngayong nakuha ka na, wala, bye na parang tumae lang. Girl, dignidad na lang ang kayang manatili o ipapanatili sa sarili mo. Huwag mong hayaan na pati yan mawala pa. Tayo ang niluluhuran, tandaan mo yan. Masungit kong sabi at umalis na. Nawala na ako ng gana. Binitbit ko na lang din ang kaping binili ko. Naglakad ako palabas at bawat hakbang ko ay ang mga katrabaho ko o ang tao ang umiiwas sa akin. Simple lang dahil kilala ko rito bilang isang masungit. Maliit lang din ang pasensya ko kaya tinatanong nila ako kung paano ako nakatagal rito. 5 years na akong nurse dito at pasensya daw ang kailangan para magtagal. And yes, but I don't have that attitude kaya utak ang ginamit ko. Mas mahalaga pa rin ang utak. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa elevator. Pagpasok ko pa lang, ang mga nakasakay ay umiiwas. Nakataas kasi ang kilay ko at nakakunot pa ang noo. I'm just used to it. Habis, I think. Pinindot ko ang huling floor kung saan ang rooftop. May 1 hour pa naman akong vacant kaya doon na lang ako tatambay. Tahimik at maaliwalas doon. Hindi yung tulad sa loob, chismisan, laitan dito at doon. Tapos may drama pa. Huminga ako ng malalim. Bumungad sa akin ang malakas na hangin. Mabuti na nga lang at kailangan maayos ang suot ng isang nurse pati ang pagkakaayos ng buhok. Kaya hindi ito dinadala ng hangin. Kapayapaan. Yan ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Tahimik at maaliwalas. Hindi din gaanong nakakapaso ang init. Balita ko, nagsungit ka na naman daw. Napasulyap ako. Tinaasan ko siya ng kilay. 7, kasamahan ko rito. Pakialam mo. Sabi ko, tumawa naman ito. Sungit talaga. Natatawa niya pa rin sambit. Pinaikot ko lang ang aking mata. Kung wala ka din namang magandang sasabihin, itiko mo yung bibig mo. Masungit kong sabi. Napailing naman ito. Kahit kailan talagang sungit mo. Buti, natitiis kita. Sabi niya pa sa akin. Sinabi ko bang magtiis ka? Buhay mo yan at desisyon mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Masungit ko pa rin sagot sa kanya. Aray di naman ako nasaktan. Madrama niyang saad habang nakahawak sa dibdib na tila nasasaktan. Napairap na naman ako. Alam mo, Ben, umalis ka na sa harapan ko bago kita ibalibag dito. Huwag mo sirain ang mood ko, pwede ba? Alis! Tsu! Naiinis kong saad. Tumawa naman ito. Pero nung nilingon ko na walang emosyon, bigla itong huminto at nagtaas pa ng 2 kamay na parang sumusuko. Sumimsim ako sa kaping dala ko. Tamang-tama lang ang timpla. Sakto lang sa panlasa. Hindi ko gusto yung masyadong matamis at mapait. Nilingon ko naman ang damuhong lalaking nanggugulo sa akin. Napangiti ako nang umalis na ito. Hindi ko talaga hilig ang makipagkaibigan. Sa tagal ko na rito, ni isa, wala akong kaibigan o tinuring na kaibigan. Gagamitin nyo lang naman ang isa't isa. What a difference anyway. Hindi rin naman talaga ako nag-iisa dahil may mama naman ako. She's enough.
Hindi ko na kailangan ng magdagdag pa. 5 taon na akong nagtatrabaho bilang nurse dito sa ibang bansa at masaya naman ako na may napuntahan ang lahat ng sakripisyo ko. May naipatayo na si Mama na isang maliit na negosyo sa palengke. Malawak ang kanyang lugar kaya madami siyang binibenta. Napaayos ko na rin ang bahay namin. May naipundar na rin kaming sasakyan. Hindi naman ako mahilig sa material na bagay kaya lahat ng pera ko ay napupunta kay Mama at sa negosyo naming ihawan. May negosyo kaming ihawan malapit sa palengke kaya marami ang kumakain. Meron din doon malapit sa bahay namin. Si Mama ang nag-aasikaso sa ihawan malapit sa bahay at sa palengke naman ay mayroon siyang inutusan. Hindi ako madaling magtiwala pero ang inatasan ni Mama na mamahala sa negosyo ay matagal ko na rin namang kakilala. Matalik siyang kaibigan ng Mama ko, ang tita ninang ko, kaya wala akong pinagsisisihan. Gusto na nga ni Mama na uuwi na lang ako pero hindi ako pumayag. Hindi pa ako handa. Kulang pang ipon. Gusto na nga ni Mama na umuwi na lang ako pero hindi ako pumayag. Hindi pa ako handa. Kulang pang ipon ko. I can't say na I'm financially stable dahil may mga binabayaran pa rin kami. Gusto ko din na marami na akong maipundar. Marami pa akong pangarap para sa aming dalawa ni Mama. Tutuparin ko yung lahat. Tulad ng nakasanayan, lagi kong chine-check ang aking mga pasyente. Kung kumusta na sila at ano ang kanilang nararamdaman. Lagi ko ring sinisigurado na umiinom sila ng gamot sa tamang oras. How are you, Lily? Tanong ko sa batang babae. Kagagaling niya lang sa operasyon, natamaan ito ng ligaw na bala. Hindi naman yung sinasadya pero nakulong na ang may sala. Better than yesterday, nakangiting sagot niya sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Kahit matagal na ako sa trabaho kong ito, minsan hindi talaga ako sanay at naaawa din. Hindi rin maaalis sa amin na mag-alala. Tao lang din naman kami. Kaya minsan ang mga pamilya ng pasyente nagiging agresibo at sinisisi sa mga doktor ang kasalanan kung bakit namatay ang mga mahal nila sa buhay. Nagliligtas sila ng buhay sa abot ng makakaya nila pero hindi naman sila Diyos na kayang bumuhay ng patay. Hindi na naman namin kasalanan kung hanggang doon na lang sila. O di kaya, ang iba, pinili na lang sumuko dahil sa hirap. Nasasaktan din naman kami kapag nakikita namin na unti-unti silang nawawala ng buhay. Pero sa trabahong to, hindi ka dapat magpadala sa emosyon mo. Yan ang isa sa mga kailangan kapag nasa medical field ka. Makakaapekto yun sa trabaho mo. Do you take your medicine? Malumanay ko ulit na tanong. Yes, pretty nurse. Natawa ako sa tinawag niya sa akin. 1 linggo na rin siyang na-confine dito sa ospital at sa 1 linggong yon, tinatawag niya akong pretty nurse. Nung una, takot ito sa akin dahil sabi niya masyado daw akong seryoso. Nakakatakot. Napailing na lang ako sa tuwing maaalala ko yon. Very good baby girl, just take the medicine in time and don't be too hard on your parents. Mahinahon kong sabi sa kanya habang nakangiti. Tumango naman ito bilang sagot. Noong nasigurado kong mabuti na ito, agad akong nagpaalam dahil may ibang pasyente pa akong titingnan. Kumusta ka dyan, anak? Boses ni Mama sa kabilang linya. Katatapos lang ng duty ko at kakauwi ko lang din. 1 kondo ang tinutuluyan ko. Noon, apartment lang pero ngayon na nakaluwag-luwag kami, lumipat ako. 37th floor ako at masasabi kong natutuwa ako sa kondong napili ko. Magandang ambience. Wala itong gaanong gamit noon pero ngayon, kompleto na. Mabuti na lang talaga at may kalakihan ito at syempre mahal. Sulit na din dahil kitang-kita naman ang view at ang city lights kapag gabi. Mas safe din kasi kondo. Ito lang din ang isa sa mga nabili ko para sa sarili ko. Tulad ng sabi ko, hindi ako mahilig sa material na bagay, kaya malaki-laki ang naiipon ko. Eto, pagod pero mabuti naman ma. Ikaw po, kumusta ka na dyan? Sagot ko sa kanya. Abay, mabuti rin naman. Kauuwi mo lang, 'di ba? Kumain ka na ba? Tanong niya ulit. Opo, ma, kakauwi ko lang at pagod ang katawan ko kaya hindi muna ako kakain. Gusto ko na lang ipahinga tong katawan ko. Sagot ko sa pagod na boses. O siya, magpahinga ka na ng mabuti at kung maaari lang anak, kumain ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo dyan dahil wala ako para alagaan ka. Ikaw nang gumawa. Huwag mong sanayin ang sarili mo dahil sa pagod ay hindi ka nakakain.
Mahabang paninermo ni Mama, pero alam ko namang nag-aalala lang ito. Kahit pagod ay nakaramdam ako ng saya na makitang nag-aalala ang mama ko sa akin. Kahit hindi niya nakikita ay tumango ako bilang sagot. Hayop ka! Paano mo nagawa sa akin to? Sa amin ang anak mo. Kulang pa ba? Kulang pa ba, Alfredo? Binigay ko sa'yo lahat. Kulang pa ba? Ang baboy mo. Ang hayop mo. Patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Amanda. Isa pang pagkakataon? Alfredo, madaming beses. Maraming beses kitang pinatawad at binigyan ng pagkakataon. Pero ano, paulit-ulit mo pa rin akong niloloko. Paulit-ulit mo akong sinasaktan. Kami ng anak mo. Huwag mo namang ubusin lahat. Humihingal ako nang napabalikwas ng bangon. Pinagpapawisan ako at nanginginig ang katawan. Eto na naman, marahas akong napahilamos. Tiningnan ko ang oras at napabuga ako ng isang malalim na buntong hininga. 2:30 a.m. Ang aga pa. Alam kong hindi na ako makakatulog ulit kaya bumangon na ako. Lumabas sa kwarto at pumunta sa kusina. Kinuha ko kaagad ang isang wine dito sa ref. Nagdala na rin ako ng baso. Bumalik ako sa kwarto at pumunta sa balcony. Dito lang din sa kwarto ko. Bumati sa akin ang malamig na hangin. Sobrang tahimik ng paligid. Umupo ako at nagsalin ng wine sa baso. Maraming beses na akong dinalaw ng isang masamang panaginip. Isang bangungot. Bangungot yun para sa akin. Naging cycle ko na kapag may bangungot ay pumupunta lang ako rito sa balcony. Naglagay ako ng katamtamang wine at ininom. Good morning, Miss Bea. Bati sa akin ng isang nurse at tumango lang ako bilang sagot. Wala ako sa mood. Well, palagi naman, pero kakaiba ngayon. Sa nangyari kagabi, hindi na ako nakatulog. Hindi na rin ako nagbalak pa kasi kahit anong gawin ko, hindi na ako makakatulog ulit. May mga taong bumabati sa akin at meron namang umiiwas. Wala namang pinagbago. Hindi ako mahilig makipag-socialize sa iba. Kapag nga nagkakayayaan, hindi ako dumadalo o sumasama. Hindi rin ako mapipilit. Alam nilang kapag ayoko, ayoko talaga. Sa totoo lang, hindi naman sila mahirap pakisamahan. Ako lang talagang umiiwas. Good morning, Nurse Bea. Bati sa akin ng isa sa mga doktor dito sa ospital. Good morning, Doc. Bati ko naman pabalik. Ngumiti ito at bago magpaalam, nagtanong muna siya sa akin kung kumusta ang pasyente na pinapacheck niya sa akin kahapon. Sinabi ko namang mabuti ng kalagayan at pahinga na lang ang kailangan. Nilagay ko muna ang mga gamit ko sa locker namin. Mabuti na lang at may locker dito sa ospital. Dito nilalagay ang mga personal na gamit na dala ng mga staff kagaya ng bag o ekstrang damit. Mahigpit ang rules dito pero kaya naman, para naman yon sa ikabubuti ng lahat. Pagkatapos mailagay ang gamit, agad kong sinimulan ang karaniwang trabaho ko rito. Natapos ang trabaho sa oras ng umaga at ngayon, tanghali na. Nandito ako ngayon sa cafeteria. Hindi ako mahilig makisalo sa iba, kaya mag-isa akong kumakain sa table na malayo rin sa may ingay na kumakain. Maingay pa rin naman dahil dinig na dinig ko pa rin ang tawa nila, tsismisan at kung ano-ano pa. Kumusta, Bea? Napalingon ako sa nagsalita. Siya na naman, umupo ito paharap sa akin. Ngayon, magkaharap kami. Napataas ako ng kilay. Makikiupo, sabi ni Ben. Ngayon ka pa talaga nagpaalam kung kailan nakaupo ka na. Masungit kong sagot. Marami pa namang bakante. Kung bubisitin mo lang ako, umalis ka na lang. Presensya mo palang inis na ako. Dagdag ko pa. Ang harsh mo talaga. Gusto lang naman kitang tabihan at saluhan sa pagkain. Kunyari nagtatampo niyang sabi. Tinanong mo man lang ba kung gusto kitang kasalo? Pwede ba, Ben? Manahimik ka na lang? Mabuti na lang at tumahimik ito. Pinagpatuloy ko na lang kumain. Kasi kahit naman paalisin ko to, hindi rin naman makikinig. Masyado ring matigas ang ulo nito. Sa tagal ko na rito, siya lang ang bukod tanging kumakausap sa akin kahit madalas ko itong itaboy at sungitan. Sinasagot niya pa rin ako nang may ngiti sa labi. Ang lalaking to, hindi ko maintindihan kung bakit lagi niya na lang akong kinakausap. Aaminin ko, hindi mabuti ang pakikitungo ko sa kanya o kahit pa sa ibang tao. Tulad nga ng sabi ko, hindi ako mahilig makipaghalubilo sa iba. At hindi ko rin intensyon na makipagkaibigan o kung ano pa.
Nandito naman ako para sa trabaho at trabaho lang. May dumi ba ako sa muka? Napabalik ako sa ulirat. Napakurap ako. Hindi ko na malayang kanina ko pa pala siya tinititigan. Wala. Maikli kong sagot at umiwas ng tingin. Kanina mo pa ako tinititigan eh. Mahinang sabi ni Ben. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya. Kunyari bingi ako. Tumayo na rin ako kaagad. Tapos na akong kumain. Busog na ako. May oras pa naman akong natitira para magpahinga. Busog ka na agad? Ang konti naman ang kinain mo. Busog na ako eh. Pakialam mo. Masungit kong sabi. Magsasalita pa sana ito, kaso mas pinili niya na lang tumahimik. Naglakad na ako at iniwan siyang nakatingin lang sa akin. Habang naglalakad ako, tinititigan pa ako ng ibang nurse, doktor at staff, pero binaliwala ko lang. Seryoso lang ang mukha ko habang naglalakad palabas. Nurse Bea, help! We need assistance right now. Come! Maglalakad na sana ako, pero bigla akong tinawag ng kasamahan kong nurse dito sa ospital. Isa itong foreigner. Mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan nila. What happened? Tanong ko. 2 shots in the stomach and above the chest. We need to hurry up. Sabi niya. Tumango ako at tumulong sa pagtuturok ng stretcher. Isang lalaki ang pasyente. Sa mukha pa lang, alam kong maraming dugo nang nawala rito. Napuno na rin ng dugo ang suot niyang damit. Pinasok agad namin ito sa operating room. Nandito na rin ang doktor na kukuha ng bala. Tinurukan kaagad namin ito ng anesthesia at sinimulan ng operasyon. Mahigit 1 oras ang nakalipas bago naging maayos ang pagkuha ng bala sa katawan ng pasyente. Stable na rin ang lagay nito at kailangan niya na lang magpahinga. Agad itong nilabas sa operating room at inilipat sa maayos na kwarto. Paglabas namin, may taong naghihintay. Naka-business suit din ito. Nagpakilala naman itong sekretary ng pasyente. I will assign you in this patient, Bea. Sabi ng doktor na nag-opera sa lalaki, si Dr. Ramirez. Yes, Doc. Maikli kong sagot at tumango. Nagpaalam na rin akong lumabas sa office niya at tinungo ang kwarto ng pasyente. Kumatok muna ako bago pumasok. Good afternoon, I'm Nurse Bea. Nandito ako para tingnan siya. Sabi ko, tumango naman ang lalaking nagbabantay sa pasyente. Agad ko namang ginawa ang trabaho ko. Tiningnan ko ang tama ng bala, tahi ng sugat at vitals. Pagkatapos, hinarap ko ang lalaki. Kumusta siya, nurse? Tanong niya. Mararamdaman mo rin ang pag-aalala sa tinig nito. Hindi ito matanda. Kung ikukumpara ang lalaking kaharap ko at ang pasyente, magkasing edad lang ito. So far, mabuti ang kalagayan niya. Bagamat maraming dugo ang nabawas sa kanya, naagapan ito kaagad at nadala niyo siya rito sa tamang oras. Pasalamat na lang din tayo at hindi umabot sa puso niyang isang bala. Kasi kung nagkataon, maaari niyang ikamatay. Nasabi na ito ng doktor, kaya sana, sa susunod, mag-ingat na siya. Kailangan niya rin ng pahinga. Saad ko, tumango naman ito at nakahinga ng maluwag. Maraming salamat, sabi niya sa akin. Pero bago yon, tinanong ko muna ang pangalan niya. Si Mike, sekretary ng pasyente. Tumangon na lang ako bilang sagot. Umalis na rin ako kaagad at pinuntahan ng iba ko pang pasyente. Natapos ang oras ng trabaho at kararating ko lang din sa tinitirahan kong kondo. Pagod akong humiga at tumingin sa kisame. Iniisip ko pa rin ang lalaki kanina. Nakilala ko siya kanina habang tinitingnan ng personal information nito. Siya si Dustin Weiler, isang half Filipino at half American. 30 years old, isang businessman. Kahit wala akong alam sa negosyo, paminsan-minsan naririnig ko ang pangalan niya. Isa siyang sikat at mayamang negosyante. Mayaman kaya marami rin ang banta sa buhay niya. Katulad na lang ng nangyari sa kanya kanina. Winaksi ko na siya sa aking isipan. Bakit ko nga ba siya iniisip? Para akong baliw na kinakausap ang utak ko. Napailing na lang ako. Bago magpahinga, naligo muna ako. Kahit pagod ako, kailangan kong maligo. Nung una, takot ako sa dugo. Kaya nga, hindi ko pa rin lubos akalain na naging nurse ako. Hindi ko na alam kung paano ko nakaya. Nasuka ako nung una akong makasaksi ng dugo at mag-assist sa pag-oopera. Iniisip ko noon, para sa akin ba ang pagiging nurse? Pero sa awa ng Diyos, nalampasan ko at naging ganap akong nurse. Tinatanong rin ng karamihan, bakit mas piniling mga ibang bansa ang mga nurse? Bakit sa banyagan nila gustong tumulong at manggamot?
Bakit hindi sa sariling bansa? Wala naman talagang problema kung mas pinili naming manilbihan rito kaysa sa Pilipinas. Oportunidad ang hinahanap namin. Sa Pilipinas, maliit ng sweldo at maliit pang benepisyong nakukuha. Ibang bansa, maraming oportunidad, malaki ang sweldo at maraming benefits. Desisyon mo naman kung pipiliin mong magtrabaho sa bansa kung saan ka nanggaling o mangingibang bansa ka. Wala namang batas na nagbabawal doon. Ayaw ako noong payagan ni Mama, pero pinaintindi ko sa kanya ang rason bakit gusto kong mangibang bansa. Gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay. Gusto kong maging financially stable para sa sarili ko at para sa magiging pamilya ko in the future. Hindi na ako masyadong nag-isip. Napatayo ko ng buhok ko at humiga na. Tumitig pa ako sa kisame bago pumikit ang mga mata ko at nilamon ng kadiliman. Hayop ka! Hayop! Paano mo nagawa sa amin to? Anong maling nagawa ko? Anong kulang? Binigay ko sa'yo lahat. Binigay ko ng buong buo. Pero, paano mo nagawa sa akin to? Eto na naman. Nasaksihan ko na naman. Hanggang kailan ko mararanasan at makikita ang pangyayaring ito? Ang babaeng pinagsusuntok ang kasama niyang lalaki. Sa sakit na nararamdaman ng babae, nasasaktan rin ako. Napapaiyak rin ako. Ramdam ko ang sakit niya. Ramdam ko rin ang galit niya. Tumingin ako sa lalaki. Galit. Yan ang nakikita ko sa kanya. Galit ako. Kinamumuhian ko siya. Hindi ko pa rin lubos maisip bakit niya nagawa yon. Hayop. Yan siya. Patawarin mo ako. Sambit ng lalaki habang hinahayaan niyang saktan siya ng babae. Tinanggap niya. Dapat lang natanggapin niya yon. Sana, ganun kadali yun. Hindi lang isang beses kitang pinatawad at binigyan ng pagkakataon. Maraming beses. Pero paulit-ulit mo pa rin akong ginaganito. Paulit-ulit. Hindi ako robot. Tao ako na napapagod at nasasaktan sa mga pinagagagawa mo. Hindi ko na alam kung kaya pa kitang patawarin. Mahal. Napabalik-was ako ng bangon. Nakakuyom ang kamao. Bumalik na naman. Napapikit ako. Bumangon ako at tinignan ng oras. 4 AM pa ng madaling araw. Hindi na ako makatulog ulit, kaya mas pinili ko na lang maligo. Pumasok ako sa banyo at tinignan ng sariling refleksyon. Maggulo ang buhok. Lungkot. Galit. Pagkamuhi. Yan ang nakikita ko sa mukha ko ngayon. Hindi ko napansin na umiiyak na rin pala ako. Umiiyak ako na walang ingay na maririnig. Umiiyak ako na tahimik. Na naman, lagi na lang. Bakit? Bakit hindi pa rin yun mawala sa isip ko? Bakit paulit-ulit pa rin pinapakita sa akin yun? Pinahid ko ang mga luhang tumutulo. Ang lalaking yun, hindi niya deserve iyakan. Hindi, wala siyang karapatan. Hindi siya karapat-dapat. Wala siyang kwentang tao. Nurse Bea, maaga ka yata. Bati sa akin ng isang nurse. Oo, hindi na ako nagtagal pa sa kondo. Hi, maikli kong sagot. Hindi na nagtanong pa ang kasama kong nurse. Hindi na rin ako umimik. Nakarating ako sa locker at inilagay ko ng mga gamit ko. Pagkatapos kong ilagay, ginawa ko na rin ang trabaho ko ngayong araw ng maaga. Wala naman din akong gagawin. Knock-knock. Katok ko sa VIP room. Hindi naman din ako naghintay ng matagal dahil binuksan na rin ito agad ng lalaking nagbabantay sa pasyente. Good morning, nurse. Bati sa akin ni Mike. Good morning rin. Bati ko pabalik. Nandito ka ba para tingnan siya? Tanong nito. Tumango lang ako bilang sagot. Nagising na ba siya? Tanong ko. Oo, kagabi pero tulog pa siya ngayon. Sagot niya ulit. Tumango naman ako. Pwede ko ba siyang maiwan sa'yo saglit? Bibili lang sana ako ng kape. Pakiusap ni Mike. Oo naman. Ako nang bahala. Sagot ko na may tipid ng ngiti. Thank you. Paalam niya bago umalis. Paglabas niya ay agad ko namang tiningnan ng pasyente. Nasa kalagitnaan ako ng pagtingin sa vitals niya nang gumalaw ito at nagmulat ng mata. Nagkatitigan kami. Titig na titig ito sa akin at ganun rin ako sa kanya. Grabe ito kung makatitig. Para akong dinadala sa pinakailalim na parang hindi ka makakasisid pabalik. Nang ma-realize ko kung anong ginagawa ko, napaubo ako at nag-iwas ng tingin. Narinig ko naman ang maikling niyang tawa.
Ang gandang pakinggan ng tawa niya. How are you? Tanong ko. Nasa langit na ba ako? Pabalik niya ring tanong sa akin. No sir, nasa hospital po kayo. Sagot ko naman. Akala ko nasa langit na ako eh. May anghel kasi ako nakita. Beautiful. Makahulugan niyang sabi habang nakatitig sa akin. Napaiwas ako ng tingin at walang masabi. So far, I'm fine. Dagdag ni Dastan. Pahinga lang naman ang kailangan nyo at lumabas lang saglit ang kasama nyo rito. Bumili lang. Bili niya sa akin, hindi ako aalis hanggat hindi siya bumabalik. Sabi ko habang pinagpapatuloy ko ang ginagawa ko kanina. Nakakailang kasing sinusundan niya bawat galaw ko. What's your name? Tanong niya sa akin. You can call me Nurse Bea, sir. Sagot ko, natapos ko rin siyang tingnan. Umupo ako sa bakanting upuan. Beautiful name, just like you. Thanks for the compliment. Titig na titig pa rin ito sa akin. Hinayaan ko na lang. Nakahinga na rin ako ng maluwag dahil bumalik na rin ang lalaki kanina. Boss, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Mabuti naman, Mike. Sagot ni Dastan. Since you're here, aalis na ako. Marami pa akong pasyenteng titingnan. Don't worry, pupunta rin dito si Doc para tingnan kung maayos ka na ba at tama mo ng bala. Sabi ko at naglakad na palabas. Thank you again, Nurse Bea. Sabi ni Mike. Tumango ako at di pa ako tuluyang nakakalabas nung narinig kong pinag-uusapan nila ako. She's beautiful. Sabi ni Dastan. Yes, pero feeling ko masungit, boss. Sagot naman ni Mike. Napailing na lang ako at naglakad na. Isang linggo na ang nagdaan simula nung ma-admit sa ospital si Dastan. At ngayong araw, maaari na siyang lumabas. Isang linggong naging pasyente ko at isang linggong pangungulit niya. Yes, walang araw na hindi niya ako kinukulit. Dagdag pang sekretary niyang si Mike na todo suporta sa kanya. Mas lalong sumakit ang ulo ko sa mga pinagagagawa ng dalawa. Bea! Tawag sa akin ni Dastan. Ano? Masungit kong sagot. Ay boss, galit na agad. Sabat naman ni Mike. Eto na naman ang dalawang to. Can I talk to you? Hindi pa ba to pag-uusap? Masungit kong sagot. In private please. I have something to tell you bago ako umalis. Siya niyang sabi, kaya tumango na lang ako. Nandito kami ngayon sa rooftop. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Masyado itong seryoso ngayon. Wala na ang mapaglarong ngisi nito. Huminga ako ng malalim. Ano bang sasabihin mo? Tanong ko. Pakibilisan lang kasi may trabaho pa ako. Dagdag ko pa. Narinig ko namang bumuga ito ng hangin. I like you, sabi ni Dastan. Ano? Gulat kong sabi. Hindi naman ako bingi, diba? Naguguluhan lang akong tiningnan siya. Bumilis rin ang kabog ng dibdib ko. I said, I like you. No, I mean, I love you. I love you, Bea. Sagot niya habang seryoso ang tingin sa akin. Pero ang mga mata niya parang nagsusumamo. Bakit? I mean, bakit ako? Because of who you are. I know, di pa tayong lubusang magkakilala pero sa isang linggong nakasama kita, nagustuhan kita. Hindi nabubuo ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Nakukulit at naiinis. Everything about you, Bea. No words can explain how much I love you. All I know is I love you. Mahal kita kahit masungit ka pa. Kapag binabara mo ako at kahit lagi mo akong pinapaikutan ng mata. Mahal kita sa kung ano at sino ka. At gusto pa kitang makilala pa. I want to court you. Liligawan kita sa ayaw mo man o sa gusto. Wala kang magagawa. Minahal ka ng isang Dastan Weiler. Kaya wala kang taka sa akin. Sincero niyang sabi. Speechless ako. Gulat. Oo, gulat na gulat ako. Hindi mo kailangan na sagutin ako kaagad. I know, biglaan pero anong magagawa ko kung ikaw ang tinitibok nito at dito? Sabi niya habang nakaturo ang kamay sa puso at isip niya. Gusto kong umamin at sabihin sa'yo bago ako umalis. Kaya eto ako ngayon. Sinasabi sa'yo ang totoong nilalaman ng puso ko. Dagdag niya pa. Nagulat at nabigla naman ako dahil hinawakan niyang dalawang kamay ko. Titig na titig ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Naghalo-halo na. Please, allow me to love you. To court you. I'm willing to take a risk for you.
May chance man o wala. Please. Nagsusumamo niyang sabi habang nakatitig sa akin. Bigla kong binawi ang kamay ko. Tinitigan siya sa mata. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko ngayon. Sa totoo lang nagulat ako. Kasi 'di ba, mayaman ka. Maraming babae dyan na maaari mong magustuhan. Marami ring nagkakagusto sa'yo. Kung hindi ikaw yon, wala akong pakialam sa kanila. Ikaw at ikaw pa rin. Hindi sila si Bea Sandoval. Nag-iisa siya. Nag-iisa ka at ikaw lang. Pinili ka ng isip at puso ko. Wala nang iba. Hindi niya pinutol ang pagtitingin na namin. Sorry si Estorbo pero nandyan ang sasakyan, boss. Napaiwas ako ng tingin. Alright, mauna ka na. Susunod ako. Sagot ni Dastan. Tumango naman si Mike at umalis na. Pag-isipan mong mabuti. Hihintayin ko ang sagot mo. Sabi niya pa sa akin. Nakatulala akong nakatingin sa malayo. Iniisip ko pa rin ang mga nalaman ko kanina. Hanggang ngayon, gulat pa rin ako. Ilang minuto nang nakaalis si Dastan. Nagpaiwan muna ako rito at pinauna ko na siyang umalis. Mas lalo akong nagulat dahil kinabig ako ni Dastan. Niyakap at hinalikan ng tuktok ng ulo ko. Nagsabi rin siyang huwag kong pababayaan ang sarili ko at mag-ingat ako. Huminga ako ng malalim. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong napabuntong hininga. Mas lalong wala akong nakuhang sagot dahil may mga alaala akong bumabalik. Oo, masasamang alaala. Kaya isa sa mga nararamdaman ko ay takot. Pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako susubok ulit. Ayoko nang magtiwala ulit. Ilang beses akong nagtiwala pero lahat ng yon winasak at binigo ng taong akala ko totoo pero manloloko pala. Masyado akong nasaktan. Kaya isa rin sa mga dahilan kung bakit ako umiiwas at lumalayo sa tao ay dahil din doon. Alam ko na hindi ko dapat nilalahat pero masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ang taong nagbigay lang ng tunay at punong-punong pagmamahal pero ang binalik sa'yo, wasak na puso at pagkabigo? Hindi ako yung tipo ng tao na ang bilis makalimot at magpatawad. Hinding-hindi ako mabilis magpatawad, lalo na kung ang kasalanan na nagawa ay sobra pa sa sobra. Masyadong malalim ang sugat ng nakaraan. Hindi yun basta-bastang makakalimutan. Kalma, masyadong mahigpit ang pagkakapit mo sa bakal. Napabitaw naman ako sa gulat. Hindi ko rin namalayan na mahigpit pala akong nakahawak sa bakal. Nilingon ko si Ben. Bakit ka ba nagugulat? Masungit kong sabi. Kanina pa kaya kita tinatawag, kaso masyadong malalim ang iniisip mo. Hindi ko masisid at hindi mo rin napansin na kanina pa kita tinatawag. Paliwanag niya. Tama naman siya. Masyadong malalim ang iniisip ko, kaya hindi ko napansin na nandito siya at tinatawag ako. Ano bang iniisip mo? Kanina ka pa tulala eh. Sabi niya. Wala ka na ron. Masungit kong sagot at naglakad na paalis. Tinawag niya ako pero hindi ko na ito pinansin pa. Masyado akong nalunod sa iniisip at nakalimutan kong may trabaho pa pala akong gagawin. Winaksi ko muna yun sa isipan dahil kailangan kong mag-focus sa trabaho. Dapat isinasantabi muna ang mga personal na bagay. Katatapos lang ng shift ko, nasa labas na ako pero napatigil rin ako sa kotseng huminto mismo sa aking harapan. Hindi ko alam kung sino pero nakilala ko rin nung lumabas ang nagmamaneho. Si Dastan, may ngiti pa itong nakaharap sa akin. May dala rin itong bulaklak. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Sinusundo ka. Nakangiting sagot ni Dastan. Binigay niya ang bulaklak at tinanggap ko naman. Hatid na kita. Masyado nang malalim ang gabi. Baka mapano ka pa sa daan. Dagdag niya pa. Dahil nasa labas pa kami ng ospital, di na iwasang may mga taong nakatingin. Lalo ng mga kasama kong staff. Especially na sikat itong kaharap ko at sa kotse niyang mamahalin kaya nakahakot ito ng atensyon. Hindi ko na siya tinanggihan. Sobrang lawak ng ngiti nito. Nakakahawa. Kaya napangiti na rin ako. Pinagbuksan niya pa ako. At nakasangga naman ang isa niyang kamay sa may ulunan ko. Ang gentleman. Pagkatapos maisarado ang pinto, umikot na siya sa kabila at nagmaneho na. Tiningnan niya rin kung nakaseatbelt na ba ako. Kumain ka na? Basag niya sa katahimikan. Napailing naman ako. Kain muna tayo. Sabi niya pa. Hindi na. Sa bahay na lang. Sagot ko pero siya naman ang napailing. Kakain tayo. Seryoso niyang sabi. Napabuntong hininga na lang ako at napatango.
Sa kakulitan nito, ikaw ang mahihirapan, kaya mas mabuting wag na lang umangal. Sa totoo lang, hindi ako kumakain sa gabi. Madalas pagod ako sa trabaho kaya agad rin ako nakakatulog. Napalingon naman ito sa akin pero binalik din naman agad ang tingin sa harapan. Sa umaga, kumakain ka? Tanong niya. Minsan pero minsan hindi na kasi masyadong busy. Tanghali na lang ako bumabawi o nagkakape na lang. Sanay naman na ako sa kape at nasanay na rin ang tiyan ko. Nabubusog na. Sagot ko. Mas lalo itong natahimik pero kalaunan ay napatango. Bakit mo pala naitanong? Wala naman. Maikli niyang sagot. Seryoso itong nakatingin sa daan. Napatango na lang ako at namayanig ulit ang katahimikan. Hindi nagtagal, huminto kami sa isang restaurant. 10 PM pa naman kaya may mga bukas pa sa ganitong oras. Bubuksan ko na sana ang passenger seat pero naunahan niya ako. Siya mismo ang nagbukas at sinangga na naman niya ang kamay sa tuktok ng ulo ko. Nagpasalamat naman ako. Pumasok kami at binati kami ng guard. May lumapit sa aming waitress. May tinuro itong daan. Nakalagay, VIP. Nagpa-reserve ka? Tanong ko. Nakalabas na rin ang waitress at sabi niya, hintay na lang ang order namin. Yeah, kanina bago kita sinundo kasi alam kong wala ka pang kain. Sagot niya. Napatango naman ako. Ang mahal dito eh. Bigla kong sabi. Napalingon siya sa akin. Napayuko ako at napapikit. Dapat sa isip ko lang yon. Nasabi ko pa, nakakahiya. I don't mind. Hindi mahalaga ang pera o gagastusin basta ikaw. Kaya kumain ka ng marami. Nakangiti itong tumingin sa akin. Napaiwas ako ng tingin na ikinatawa niya. Hindi nagtagal, dumating na ang pagkain kaya nagsimula na rin kaming kumain. As usual, maaga akong nagising. Palabas na ako ng condo unit. Napahinto ako sa paglalakad at napatitig sa lalaking nakasandal sa kanyang kotse. Sa shades pa nito, kaya pinagtitinginan siya ng mga tao. Napailing ako at lumabas na. Bigla naman itong tumayo ng diretso at lumapit sa akin. Kinuha niya ang bag na dala ko at as usual, may yakap at halik sa tuktok ng ulo. Kahit kailan talaga si Dastan. Good morning, kumustang tulog mo? Tanong niya. Mabuti, ikaw ba? Sagot at tanong ko pabalik. Maganda. Maikli niyang sagot. Di naman halata sa'yo, todo ang ngiti mo eh. Sagot ko na ikinatawa niya. Pinagbuksan niya ako ng passenger seat. Nagpasalamat ako. Marami kaming napag-usapan sa biyahe namin. Nagtawanan lang kami hanggang nakarating kami sa ospital. Pinagbuksan niya ako ulit. Wala na, nasanay na ako sa ganyan niya. Lumabas ako at nagpasalamat ulit pero bago yon, may inabot muna siya sa akin. Ano to? Tanong ko. Nakabalot kasi pero nasa paper bag naman. Mabuti na lang din at may hawakan kaya hindi ako mahihirapang dalhin. Pagkain yan. Simula ngayon, kakain ka na ng agahan, tanghalian at hapunan. Hindi okay sa akin yung isang beses ka lang kakain sa isang araw. Kung hindi mo maalagaan ang sarili mo dahil sa pagod, pues ako ang mag-aalaga sa'yo. Ako mismo nagluto niyan. Agahan mo lang yan. Sabay tayong kakain ng lunch mamaya at sa dinner na rin. Ingat ka at good luck sa work. Nakangiti niyang sabi at napangiti na rin ako. Maraming salamat. Mag-iingat ka rin at good luck din sa work. Lumapit ako sa kanya para halikan ang pisngi niya. Gulat naman itong nakatingin sa akin. Napaawang pa ang bibig nito. Pasok na ako, sabi ko at iniwan siyang tulala pa rin. Napatawa ako. Nilingon ko ulit si Dastan. Mabuti na lang, natauhan na. Sobrang lawak ng ngiti nito. Gaganahan na talaga akong magtrabaho nito. Pahabol niyang sigaw. Napailing ako at pumasok na. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap namin ng 2 buwan. Nasanay na rin ako sa presensya niya at sa mga ginagawa niya sa akin. Hatid sundo at may baon pang pagkain. Hindi niya talaga ako pinabayaan. Siya mismo ang nag-alaga sa sarili ko na hindi ko magawa. Today is Sunday. Wala akong pasok ngayon. Iba ang nakatoka. Kaya heto, nagyaya na naman ng date si Dastan. Akala ko titigilan niya ako kapag napagod siya pero hindi. Kabaliktaran. Mas lalo itong naging maligalig. Napailing na lang ako sa tuwing naaalala ko ang mga kakulitan niya. He always makes me smile. 8 PM na at palabas na ako. Sabi, susunduin niya ako. At di nga ako nabigo. Nasa labas na siya, naghihintay. Ang gwapo niya sa kanyang suot. Nakatupi ang polo hanggang siko. May dala na naman itong bulaklak. Nakangiti ko itong hinarap. You're beautiful as always. Puri ni Dastan. Nambola ka pa talaga.
Hindi kaya yun, Bola. Nagsasabi ako ng totoo. Oo na lang. Ikaw rin. Ang gwapo mo. Puri ko rin. Namula naman ito. Natawa ako. Ganyan siya. Kapag pinupuri ko rin, bigla na lang namumula. Napangiti ako sa venue. Beach date pala to. Ang payapa ng alon. Nasa gilid ng dagat nakalagay ang isang table. May wine at pagkain na rin. May mga lights at candle na nagpapadagdag ng sweet ambience. Nakahugis puso pa. Hindi niya talaga ako binigo sa mga ganito. Lagi ako nasusurpresa. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Dastan. Katatapos lang naming kumain at umiinom kami ngayon ng wine. Super, lagi mo na lang ako sinusurpresa. Nakangiti kong sagot. Just for you, sabi niya pa. Lagi mo akong sinasanay at ginugulat sa mga ginagawa mo at sa mga gagawin mo pa. And that scares me. Bigla akong sabi. Nasabi ko na sa'yo diba, natakot akong umibig ulit dahil sa nangyari sa akin? Nasabi ko rin sa'yo na ayaw kong umibig ulit. But still, pinagpatuloy mo pa rin. Because I love you. Malumanay niyang sagot, puno ng pagmamahal itong nakatingin sa akin. Hindi ko sinabi sa'yo ang dahilan. Natakot ako kasi nabigo na ako eh. Nasaktan na ako. Winasak na ako. May boyfriend ako dati. 5 years, pero tinapon niya lang yon. Akala ko siya na pero mali pala. Maling akala kasi he cheated. Niloko niya ako. Pinagsabay pala kami. Ang sama, di ba? Akala ko iba siya. Iba siya sa papa ko. Pero pare-pareho lang pala. Mga manloloko. Sabi ko nang may puot. Hindi ko alam na tumulo na palang luha ko. Lagi akong binabangungot. Lagi kong naaalala ang mga nangyari kay mama. Sa pamilya namin. Saksi ako sa bawat pagtatalo nila. Saksi ako sa bawat iyak ng mama ko. Saksi ako sa bawat panloloko ng papa ko sa mama ko. Nakita mismo ng dalawang mata ko ang kahiyupang ginagawa niya. Lagi siyang pinapatawad ni mama pero sa akin hindi. Hindi ganun kadali yon. Ang sakit. Sobrang sakit. Dala-dala ko pa rin hanggang dito ang sakit. Puot. Pagkasuklam na meron ako para sa kanya. Hayop siya? Hayop? Napahagulgul ako. Nagmamadali niya naman akong nilapitan at niyakap. Hinayaan niya akong umiyak at ilabas lahat. Yun ang bangungot ko. Oo, nangyayari na sa totoong buhay. Nangyari sa akin dahil nakaraan yun ng mga magulang ko. Ang galit, iyak, pagkamuhi, naghalo-halo na. Hindi ko pa rin lubos maisip bakit niya nagawa yun. Bakit? Hindi ba ako sapat? Hindi pa ba kami sapat? Ang daya kasi. Ang daya na porket napapatawad ay paulit-ulit niya pa rin ginagawa. Napapagod rin kaming umintindi. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako gagaya sa mga pinagdaanan ni mama. Pero nangyari din pala sa akin. Sa mga nangyari sa kanila, ako ang mas nasaktan. Naramdaman kong hinago ni Dastan ang likod ko. Iyak lang ako ng iyak. Salamat, sabi ko. Saan? Tanong niya. Sa pakikinig. Ngayon ko lang yata na ilabas lahat ng sama ng loob na meron ako. I mean, ngayon lang talaga. Walang anuman, basta ikaw. Isang linggo simula nung nasabi ko ang sekretong tinatago ko. Nakakahiya mang aminin, pero naging malapit kami ni Dastan. Naging palagay ang loob ko sa kanya. And the truth is, I love him too. Yes, mahal ko na rin siya. Mas lalo niya akong pinahalagahan, minahal at inaalagaan. At naisipan ko sa araw na to, sasagutin ko na siya. Today, birthday niya. Kahapon pa ako nag-iisip kung anong pwede kong irigalo sa kanya. Kung material na bagay ay nakukuha niya na yon. Sa yaman niya pa naman, hindi mahirap kunin kung may nagustuhan siya. At isa pa, nakilala ko ng pamilya niya. Sobrang bait, lalo ng mama nito na isa ring Filipina. May babae at lalaki pa siyang kapatid at nakasundo ko ang dalawa. Hindi sila mahirap pakisamahan. Kahit may pera, hindi sila hambog. Sobrang bait. Sobrang ganda ng pagpapalaki nila. Sana lahat ng tao ganon. Kasi sa totoong buhay, porke tumaas ka lang ng kaunti, mapagmalaki ka na. Hindi na iniisip kung saan sila nanggaling. Pero sila hindi. Lumaki silang mabuting tao. White floral dress ang suot ko ngayon. Matagal kong pinag-isipan ang ibibigay ko sa kanya. At wala akong nararamdamang takot.
Sobra-sobra kasi ang binibigay niyang assurance. Kaya unti-unti akong naging buo ulit at naniniwala sa mga bagay na kinatatakutan ko noon. "You're beautiful." Puri na naman ni Dastan. Napairap ako. "Oo na, spoiled lagi sa mga compliments mo eh." Natawa na rin naman ako. Kasalukuyan kaming sumasayaw ngayon. Hindi lang naman kami, pero para sa amin, kami lang ang tao nandito. Siya lang at ako. "I love you," sabi niya habang nakangiti sa akin. "Hear me out, please." Request ko sa kanya. "Sure, love. Ano yun?" "Yeah, ang dami niyang tawag sa akin. Honey, baby, sweetheart, wifey, love." At ang sweet nun para sa akin. Huminga ako ng malalim. "Napansin mo bang wala akong dalang regalo? Kasi wala akong maisip. Nasa iyo na lahat eh. But first, I'm thankful to meet such a wonderful man like you. Lagi mo akong iniirita, kinukulit at pinapasaya. Inaalagaan mo ako katulad ng sinabi mo. Nakakakain na ako ng 3 beses sa isang araw. At dahil yun sa'yo, kapag kasama kita, payapang puso't isip ko. Natatakot ako noon pero mas sobrang binibigay at pinapakita mo. At yon ang kinakatakot ko kasi what if magbago ka? I'm starting to overthink pero yung assurance mo, umaapaw. You make me believe in love again, na pwede at may kakayahan pa akong magmahal. At ikaw yon. I love you. Oo, mahal kita. Mahal na rin kita, Dastan. I love you so much. Sana ingatan mo ang puso ko at iingatan ko rin ang sayo." Mahaba kong sabi. Hindi ko pinutol ang titigan namin. Napahinto sa pagsasayaw at nakangangang tumingin sa akin si Dastan. Hindi makapaniwala. "Eto lang ang kaya kong ibigay na regalo sa'yo." Dagdag ko pa. "No, love. Hindi lang yan. Sobra pa ito sa sobra." "This is for real?" Tanong niya pa. "Yes, sinasagot na kita." Masaya kong sabi. "Yes, best birthday gift ever. Mom, Dad, bro, sis, she said yes. She said yes." Sigaw niya kaya napatigil sa pagsasayaw ang mga tao. Pati ang musika, natigil. Malakas na palakpakan ang namayani. Binuhat ako ni Dastan at inikot. Natatawa ko naman itong tiningnan hanggang sa ibinaba niya na ako. Hinawakan niyang mukha ko gamit ang 2 kamay. Hinalikan niya ako, mas lalong naging maingay ang paligid. Samot-saring sigaw at congratulations ang naririnig namin. Pero mas maingay pa rin si Mike. Kahit kailan talaga, napailing na lang kami pareho ni Dastan. "I love you," sabi niya sa akin. "I love you more," sagot ko naman. Makalipas lamang ang 1 buwan, mas lalo naming minahal ang isa't isa. Masasabi kong healthy ang relationship namin. Nagpapalitan kami ng opinyon. Pero syempre, hindi pa rin naman kami gaanong matagal. May mga mangyayari pa at handa kaming harapin yun ng magkasama. Anyway, nasa airport kami ngayon. May 2 weeks vacation kami at pinili kong umuwi. Namimiss ko na rin si Mama at itong lalaking to, hindi naman papayag if hindi raw siya kasama. Alam na rin ni Mama ang tungkol sa amin. Gusto niyang makilala si Dastan kaya isinama ko na rin. Sobrang saya ni Mama nung malaman niya na may nobyo na ako. Hindi na raw siya mag-aalala na baka tumanda ako ng dalaga. Napailing na lang ako kapag naaalala ko yon. Thanks God, nakarating din. Wala kaming ibang ginawa sa eroplano kung hindi magkulitan pero nakatulog ako. Umupo lang naman ako pero nakakapagod. Jet lag na naman. Palabas na kami ng naiya. Nagsabi na naman si Mama na susunduin kami. At tama nga, rinig na rinig ko ang lakas ng boses niya. "Anak!" Napailing ako at niyakap siya. "I miss you, Ma." Sabi ko, nagpahid naman ito ng luha. "Mas miss kita," sagot niya naman. "By the way, this is Dastan, boyfriend ko. Dastan, si Mama." Pakilala ko, nagmano naman si Dastan. "Magandang araw po. Sa inyo po pala nagmana ng kagandahan si wifey ko." Para namang kabuting kinikilig si Mama. Mas lalo akong napailing pero natatawa. "Nice to meet you, Dastan. Abay, kagwapong bata," sabi ni Mama. "Salamat po," sagot ni Dastan. "O siya, mamaya na tayo magkwentuhan. Sa bahay na natin ipagpatuloy. Alam kong gutom na rin kayo at pagod. Tara na." Tumango naman kami. May tumulong naman na magbitbit ng gamit namin, kaya hindi kami nahirapan.
Nakarating naman agad kami sa bahay. I miss this home. Kahit may mga hindi ako magandang alaala dito, mahalaga pa rin ito sa akin. Pina-renovate ko lang para mas lumaki at mas gumanda. Lumabas kami agad ng kotse at pumasok sa loob. Bumungad sa amin ang mga pagkain. Namiss ko ang pagkaing Pinoy, especially ang luto ng mama ko. Samot-saring pagkain, paniguradong mapapalaban kami. Isang linggong paninirahan dito sa Pilipinas. Palabas na sana ako, kaso may nahagilap akong 2 taong nagtatalo. Lumapit ako, hindi pa nila ako napansin. Sinabi ko sa'yong wag ka munang magpakita. Si mama. Oo, si mama. Napakuyom ako ng kamao. Gusto ko lang makita ang anak natin. Masama ba yun? Ang tagal na rin nung huli ko siyang nakita. Kahit saglit lang. Pakiusap ng papa ko. Oo, ang walang hiya. Kailan pa ma? Napalingon silang dalawa sa akin. Bakas ang gulat sa mga mukha nila. Kailan pa kayo nagsisinungaling sa akin? Seryoso kong tanong. Lalapitan niya sana ako pero humakbang ako pa atras. Malungkot naman itong tumingin sa akin. Kailan pa? Sagot ma! Sigaw ko. Bigla namang lumabas si Dastan pero hindi ko na siya pinansin pa. Bea, ang laki mo na anak. Kung wag na wag kang lalapit sa akin. Pagputol ko sa sinasabi niya, napatigil naman ito sa paghakbang. Wala akong nilihim sa'yo ma. Pero ano to? Ano na naman to? Magpapauto ka na naman sa walang hiyang yan? Tapos ano? Paulit-ulit na lang din? Sigaw ko. Bea, anak, makinig ka. Ikaw ang makinig ma. Sawang-sawa na akong makita kang umiiyak. Sawang-sawa na akong marinig ang bangayan niyo simula pa noon. Alam ko ma. Alam ko lahat. Ang iyak mo at mas lalo ang panloloko ng taong yan. Hindi ko lang narinig dahil kitang-kita mismo ng 2 mata ko habang ikaw na umiiyak. Siya, sobra-sobra sa babae niya na hindi niya inisip na may mag-ina siya. Hayop ang taong yan. Alam niyo ba? Hindi ako maayos nakakatulog sa gabi dahil paulit-ulit akong binabangungot sa mga nangyari at sa mga pinagagagawa niya. Tapos ano? Nasaan siya? Nasaan siya nung mga panahong kailangan mo ng asawa? Ayun, nakikilantari sa iba. Nasaan siya nung kailangan ko ng amang dadamay sa akin? Magpoprotekta sa akin? Nasa iba? Nasaan siya nung tinaguyod mo akong mag-isa? Nasaan siya nung mga panahong hirap na tayo? Nasa iba? Nasa iba't ibang babae. Siyang unang nanakit sa'yo at sa akin. Hindi niya inisip na may mag-ina siya habang kung sino-sinong babae ang kasama niya. Kitang-kita ko ma. Kitang-kita ng 2 mata ko. Hayop yan. Walang kwenta. Mahaba kong sigaw sa pagmumukha niya. Todo pigil naman sa akin si Dastan. Niyakap niya ako. Pareho kaming humahagulgol. Lumayas ka! Wag na wag ka nang magpapakita sa akin at sa amin. Hindi ka namin kailangan tapos ngayon ka pa magpapakita? Patay ng papa ko. Simula nung pinili niyang iwan kami. Hindi kita kilala kaya umalis ka na. Dagdag ko pa. Hahakbang sana ko patalikod pero napahinto ako sa sinabi ni mama. May taning na ang buhay niya anak. Kailangan niya tayo. Sabi niya habang umiiyak pa rin. Hindi ko sila hinarap. Hindi natin siya kailangan. Ipaalaga mo siya sa mga babae niya. May taning? Dapat lang yan sa kanya. Don't worry, padadalhin kita ng bulaklak. Sagot ko na rin ang kape at tinapay. Sabi ko, Bea! Huling narinig ko. Hindi na ako lumingon pa at naglakad na palayo. Dinala ako ng paa ko dito sa lugar na madalas kong iyakan noon. Walang gaanang dumadaan na tao dito. Napaluhod ako. Humahagulgol. Sobrang sakit. Bumalik na naman. Bakit ngayon pa siya bumalik? May lumuhod din sa harap ko. Tiningnan ko siya, si Dastan. Malumanay niya akong tiningnan. Pinahid niya ang mga luhang patuloy na umaagos sa mga mata ko. Ayokong makita kang umiiyak. Nasasaktan rin ako. Sabi niya. Agad ko itong dinambahan ng yakap. Mas lalo akong napaiyak dahil sa malumanay niyang paghagod sa likod ko. Nandito lang ako, love. I'm here. Always. Wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya ako. Hanggang sa napagod din ako at dinala ng antok. Nagising ako, gabi na. Nasa kwarto na rin ako. Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si Dastan. How are you?
I don't know. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Si Mama. Nasa ospital. Pagkaalis mo, biglang bumagsak ang ang lalaki kanina. Hindi mo siguro napansin pero namumutla ang tao. I know, wala ako sa lugar pero subukan mong makinig, love. Wala namang masama, di ba? Ayokong ganito ka kasi nasasaktan din ako. Mahal na mahal kita at gusto kung ano ang mas best para sa'yo. Pag-isipan mo, makinig ka muna sa sasabihin nila. Hindi naman ibig sabihin noon ay mapapatawad mo ang tao. Pero at least, alam mo rin ang side niya. Can you do it? For me, but especially for yourself. Mahirap kasing mabuhay sa sama ng loob, love. Kailangan mo din niyang harapin at bitiwan. Mahabang saad niya habang hinawakan ng dalawang kamay ko. Humalik siya sa aking noo. 2 araw akong nag-isip bago ko napagdesisyonan na makinig. Tama si Dastan, makikinig muna ako. Kailangan ko ring malaman ang side niya. Pilit naman akong kinausap ni Mama at nilalapitan, pero ako ang kusang umiiwas. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko ang lungkot at takot sa mga mata ko. Si Dastan na naman ang nag-alaga sa akin. Naghahatid ng pagkain at naging sandalan ko. Papunta kami ngayon sa ospital. Ngayong araw ko na siya kakausapin. Binigay naman agad sa amin ang room number niya. Si Dastan ang kumatok. Gulat naman ang dalawa nung makita kami. Nagmano si Dastan at nilagay ang dalang prutas. Bea, nandito ka. Nahihirapang sabi ni Papa. Patawad anak. Patawarin mo si Papa. Naiiyak niyang sabi. Alam kong hindi mo na ako kayang patawarin. Pero wala man ako sa tabi niyo. Hindi ko kayo pinabayaan, anak. Nandun ako, sa malayo. Nandun ako nung birthday mo, graduation mo sa high school, college at hanggang sa umalis ka para mang ibang bansa. Nandun ako, anak, sa malayo kasi nahihiya ako. Natatakot. Nagsisisi ako. At tama ka, dapat lang sa akin to. Pero hindi ko kayo pinabayaan. Nagkamali ako pero mahal na mahal ko kayo, anak. Patawad. Masaya rin ako nung nakapasa ka sa license mo bilang isang nurse. Kasama mo rin akong naghintay at nagbasa sa pangalan mo. Masaya rin ako, anak. Sobrang proud ako na ikaw ang naging anak ng isang katulad ko. Umiiyak niyang sabi. Naririnig ko rin ang hagulgul niya. Mahigpit akong napakapit sa damit ko. Nasa likod ko naman si Dastan. Hindi ko na rin napigilang mapahagulgol. I'm sorry. Patawarin mo ako sa mga masasakit na salitang binitiwan ko. Patawad po, Papa. Patawad po. Hagulgol ko at hindi na napigilang yakapin siya. Wala kang kasalanan, aking prinsesa. Mas lalo akong napahagulgol sa tinawag niya sa akin. Simula pa noon, yan ang tawag niya sa akin. Papa! Ang tanging nasabi ng bibig ko. Iyakan lang namin ang maririnig sa buong silid. I miss you, love. I miss you too. Nakangiti kong sagot. 3 buwan akong nanatili sa Pilipinas. Mas pinili ko munang manatili dito para alagaan ang papa ko. Naging maayos din kami. Kailangan mo lang talagang makinig muna at huwag na huwag magpapadala sa emosyon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit gusto kong maging nurse noon ay para maalagaan ang mga magulang ko. At ito ang ginagawa ko ngayon. Pasalamat kami at naagapan pa ang sakit ni Papa. Sa tulong na rin ni Dastan, 1 buwang nanatili dito si Dastan pero kinailangang bumalik ka agad dahil mayroong negosyong aasikasuhin. Naiintindihan ko naman siya. Nag-lunch ka na? Tanong ko. Hindi pa, may tinatapos pa ako. Pagod niyang sumbong, mas lalo akong napangiti. Napaka-workaholic talaga ng lalaking to. Pero kakain ako mamaya. Ayoko mag-alala ka. Dagdag na sabi ni Dastan. Sakto pala, may dala akong pagkain. Kain tayo? Sabi ko, kitang-kita kong napangiti ito. Gusto ko rin kaso, ang layo mo. Parang batang sabi niya sa akin. Napailing ako. Ha? Lumingon ka sa pinto. Sayang naman itong dala ko. Dagdag ko pa. Narinig kong may kumakalabog. Natawa ako. Mabilis na bumukas ang pinto at nagmamadali akong niyakap ni Dastan. I really miss you, love. Halata naman, sa higpit ng yakap mo. Natatawang sabi ko. Hinalikan niya naman ako at tinugon ko yon. I'm home with you. Dagdag ko pa.
Kanina lang ako nakarating pero hindi na ako nagpahinga. Agad akong nagluto para isorpresa si Dastan. Sulit naman, bumalik ako kasi naging mabuti na ang kalagayan ni Papa. May nurse din naman kasing naka-assign sa kanya, kaya napanatag akong iwanan na sila. At nakauwi na ako sa isa ko pang tahanan, ang pinakamamahal kong tao, si Dastan Wilder. Mahal na mahal ko siya. Bago matapos ang taon, kapag tuluyan ng bumuti ang pakiramdam ni Papa, plano naming magpakasal ni Dastan. Ang mga magulang ko na lang ang pupunta rito para sa aming kasal kung sakali. Matapos kong patawarin si Papa, tumigil na rin ang nangyayaring bangungot sa akin gabi-gabi. Talagang ang napakahirap kapag mayroong galit sa puso na dinadala. Minsan, kailangan nating magpatawad, hindi para sa ibang tao, kundi para sa ating sarili. Masasabi kong masarap mamuhay nang walang galit sa puso. At balita ko, yung ex ko, may bago na namang asawa. Iniwan nung una kasi walang trabaho at tambay. Tapos malakas pa magbisyo. Mabuti na lang talaga hindi walayan ko siya noon. Kundi hindi magiging ganito ang buhay ko ngayon. Masaya na ako sa piling ng taong mahal ko at mahal na mahal rin ako. Taong sasamahan ako at aalalayan na harapin ang bawat pagsubok sa buhay. Mula nang maging kami ni Dastan, naging maayos na rin ang pakikitungo ko sa aking mga katrabaho sa ospital. Naging kaibigan ko silang lahat at sumasama na rin ako tuwing may gimmick sila. Masaya si Ben para sa akin dahil sa wakas, natutunan ko na buksan ang aking puso at magtiwalang muli sa mga taong nasa paligid ko. Sa mga taong sinaktan at niloko, sana makatagpo kayo ng taong mamahalin at pahahalagahan kayo. Kasi lahat tayong nagmamahal ng buo, deserve nating maging masaya kasama ang mga tunay na nagmamalasakit sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.